After mapalitan ng brake pad, nanikit at nangamoy na itong preno. At nang ibinakjab niya, ayaw nilang gawin. Sabi niya, okay pa yan. Eh, palagi kong pinapanood yung kwan mo. Ano nagawa? wala oh, ayun, kapit yung preno. Kaya nga eh. Bagong palit lang yung brake pad. Kailan ba yung napalitan niya? Mga 1 buwan, 2 buwan. Hanggang pa lang, hindi man lang niya sineka kung bakit. Ayun, oh, tingnan mo oh. Oh, tingnan mo sir oh, napupudpud yung ano, oh, brake pad, oh, nakakapit, oh, lapit ka sir, oh. Kaya nga eh. Oh, ayan oh, oh. Kapit yung preno eh. Kaya nga ang hangamoy. Nangangamoy talaga yan. Pinalitan niya yung brake pad, di naman siguro chinek yung piston, o kaya yung caliper. Yung sliding pin niya, oh. Kaya nga eh. Carbon. Oh, nakakapit yung preno eh. Tigas oh. Kaya mangiinit talaga. Sino ka pa si mismo? Yung misis ko. Pero paglabas ko, nangangamoy talaga. Kaya dito na ako pumunta sa iyo. Para sa akin mga boss, okay lang kung hindi ginawa ito ng mekaniko. Pwede kasing hindi niya kabisado. Kaya hindi niya ginawa. At wala namang mali ron. Ang nagawa lang yan, sir, Ano? ER cleaning. Yung 40,000 pa ang nakuha nun. Actually mga boss, doon talaga nagpapagawa si customer. Dahil nga sa sikat na pagawaan nito, nang mag 40,000 nga daw yung sasakyan niya, kung narinig nyo, di ba? Nilinis pa nga nila itong EGR. Ganun ba man, kalimutan na natin yan. Pakipit kasi rin manibela sir, pakaliwa. Kaya nga pala mga boss, pag ganitong problema, pwedeng sa sliding pin, sa piston, o kaya sa hose. Pina-start ko itong makina para mapihit yung manibela pakaliwa. Nang sa ganun, maluwag kong matanggal itong brake caliper. Patay! Ayan mga boss, kung makikita nyo, maluwag na akong makakilos para matanggal ko nga yung 2 bolts dito sa brake caliper. Gumamit lang naman ako dyan ng socket din sa number 14 para maluwagan ko nga itong 2 bolt dito sa brake caliper. At dahil sa maluwag na yan mga boss, pwede mo na ngayon tanggalin itong 2 bolt. Tapos iangat mo na itong brake caliper. Ang init! Hindi pa naggalaw. Bago nga ano? Kaya nga eh. Yun lang, palit na sila. Kumapit sa palad ko yung init mga boss, kaya nagpunas ako ng kamay eh. Dahil nga sa natanggal ko na yung brake pad, ikutin ko itong rotor disc niya. Okay naman yung bearing. At ito namang sliding pin niya, okay naman. Kaya ang problema niya nasa piston. Piston. Opo, yung piston. Wala bang ginalaw na iba rito? Wala naman. Yun lang, nagpapalit na sila ng dispan. Sabi ko, manipis na eh. Sige sir, start pa ko. Paki-start mo sir. Dahil nga sa ang gagawin ko dito, after ma-start ni customer itong makina, ipapapump ko yung brake pedal para itong piston lumabas. Bombay mo yung preno. Bomba. Ge. Ge bomba. Ge. Gilang. Bomba. Dali ah. Natin yung fluid. Check ko muna yung fluid dito sa reservoir niya mga boss. Dapat naka-level yan. Hindi kasi pwedeng matuyuan ng brake fluid yung reservoir niya. Yan, habang pinapump ni customer yung brake pedal niya at pinalalabas ko itong piston, pwedeng magkahangin dito sa loob ng brake master assembly at tumagal pa or nadagdagan pa yung trabaho ko. Sige, bomba! Medyo matagal lang lumabas itong piston niya mga boss dahil nga sa stock up yan. Akala ko nga walang fluid eh, kaya walang tumutulak dito sa piston eh. Nung ma-check ko, puno naman ng brake fluid yung reservoir niya. Op! Okay na! Okay na! Patay makina! Tagal lumabas ng piston. Nililisan ng piston nito. At dahil nga sa positive, dito nang gagaling yung problema ni customer sa brake caliper piston niya, tatanggalin ko itong brake caliper. Alam niyo mga boss, pag ganitong problema, naninigurado pa rin ako, iniimbestigahan ko pa rin si customer. Sa loob, wala namang ginalaw sa loob, sir? Wala naman. Wala silang pinihit doon? Wala. Pwede kasi mangyari mga boss na pag inikot mo yung push rod dito sa brake pedal niya, panggalingan din yan ng paninikit ng preno pag sumobra. Kaya nga kung makikita nyo,
tinatanong ko pa rin si customer. Unang-una para hindi na lumaki yung trabaho at hindi na mapagastos pa si customer. At dahil sa wala naman daw ginalaw dito sa pustrad ng brake pedal niya, tanggalin ko na itong banjo bolt para ma-disengage ko na nga itong brake hose dito sa brake caliper. Alam niyo mga boss, yung mga ganitong matagal na nag-init itong brake caliper ni customer, hindi ko na binabalik yung repair kit niyan. Pinapalitan ko na yan ng bago. Pero pag mga araw pa lang yung lumipas, okay lang na ibalik yung repair kit niya. Kaya lang ito, ayon sa kwento ni customer, matagal na daw nangangamoy itong preno niya eh. Lawang ano? Oh? Oh. Lalawang oh. Oh. Talagang hindi babalik yan pag inapakan mo yung preno oh. Kaya minit. Oh. Ayan oh. Oh. Ba? Oh. Puro kalawang oh. Oh. Kaya siya babalik talaga. Pag ganito mga boss na wala namang gasgas dito sa piston niya, pwedeng linisan nyo lang itong piston, gumamit lang kayo ng pinong liha, tapos tubig na may sabon. Tsaka nyo ngayon pagtyagaan na tanggalin yung kumapit na kalawang dito sa piston. Kuskusin nyo lang ng kuskusin niya, matatanggal yan. Basta ang gamitin nyo lang syempre na liha, yung pino lang ha, wag yung magaspang. Nako, pag nagasgas yung piston, wala, singaw na yan. Kulay ginto na. Oh, sana oh. Hindi pa nagalaw yan, wala pa. No? Oo. Oo. Palit-palit lang. lang. Kapabaya mo, anong tuloy o, kinaya ng kalawang o. Oo. Ilang kilometer na? 70 plus. Tapos ilang taon ng model to? 2018? Biro nyo itong taon, 8 years na rin para itong sasakyan ni customer. Kaya tama lang din na malinisan na itong brake caliper niya. At mapalitan na rin ng bagong brake caliper repair kit. At after ko malinis itong piston, dito naman ako sa brake caliper. Tanggalin ko itong repair kit niya dito sa loob. Andyan kasi yung dirt boot niya, pati itong piston seal. At pag natanggal nyo na nga yung repair kit dito sa loob ng brake caliper nyo, pwede mo na ngayon linisan itong loob ng brake caliper para matanggal yung mga kalawang na kumapit dyan. Lilihain mo lang naman itong loob ng brake caliper mo. Siyempre, especially dun sa pagkakabitan mo ng piston seal. Napaka-importante na alinis ko siya ng maayos kasi may mga kalawang na siguradong kumapit dito sa pagkakabitan mo ng piston seal. Kaya ang gagawin mo dyan sa paglinis, gumamit ka ng manipis na flat screw. Tsaka mo ngayon kutkutin. Importante kasi na malinis yan bago mo ilagay yung bagong piston seal. Hindi mo kasi nalinis ng maayos yung pagkakabitan mo ng piston seal, syempre yung dumi nun mapapatungan itong piston seal. Ang mangyayari, pag inilagay mo yung piston, mahihirapan ka. Kaya nga yung iba, kung makikita nyo, pag kinakabit nila yung piston dito sa brake caliper, pinapalo pa nila o kaya pinipress Ako kinakamay ko lang yan mga boss o kaya gumagamit lang ako ng yabe na pandiin ko dito sa piston. Para nga pumasok siya dito sa loob ng brake caliper. Nakita nyo naman mga boss kung paano ko linisan itong brake caliper, pati itong piston. Madali lang naman at kayang-kaya nyo. Siyempre sa paglinis na gagawin nyo, napaka-importante na mabanlawan nyo ng maayos itong brake caliper, pati itong piston. Tsaka nyo ngayon punasan siya ng basahan para mas mabilis nyong mapatuyo nga itong loob ng brake caliper at pati na rin yung piston. Tapos, banlawan nyo pa rin yan ng brake fluid bago nyo ilagay itong piston dito sa loob ng brake caliper. Siyempre, ganun din itong loob ng brake caliper nyo. Basahin nyo pa rin ng brake fluid yan na parang nagbabanlaw pa rin kayo. At pag okay na, ito na ngayon yung bagong bili ni customer na piston seal. Kung makikita nyo, pinahirang ko ng kaunting grasa yan mga boss bago ko ilagay yan dito sa loob ng brake caliper. Ayan mga boss, nakita nyo naman, di ba? Pwede ko na ngayon ilagay itong piston seal. After ko nga mapahira ng grasa yan, siyempre dapat maayos yung pagkakalapat nitong piston seal pag inilagay nyo yan. Pati itong piston mga boss, papahiran ko rin yan ng kaunting grasa. Tapos, tsaka ko ngayon ilalagay itong rubber boot niya. Isasabay ko kasi yan mga boss, ilagay dito sa brake caliper. Pag inilagay nyo na itong piston dito sa loob ng brake caliper, ipasok nyo muna sa kanal itong laylayan ng rubber boot. Meron kasi ang kanal dito sa brake caliper niya na pagpapasukan mo nga nitong rubber boot. Ayan o, kung makikita nyo din, pinapasok ko siya dahan-dahan. Kasi pag pumasok na yung pinakalaylayan nitong rubber boot, pwede mo na ngayon idiin itong piston para pumasok na yan dito sa loob ng brake caliper. Ayan mga boss, kung makikita nyo, dahan-dahan ko nang idinidiin itong piston hanggang sa lumapat na yan dito sa loob ng brake caliper. O, diba? Ganun lang mga boss. Okay na. Pasok na siya. Dahil sa okay na ako dito mga boss, punta naman ako dito sa brake caliper holder niya. Importante rin kasi mga boss na bago ko ilagay yung brake caliper,
itong sliding pin bolt niya, kailangan malinis ko yan. Actually, yung boot nitong sliding pin bolt, sira na rin eh. Kaya eksakto lang na dahil sa nagpalit ako ng bagong repair kit, may kasama na yung sliding pin boot. Yan o, kung makikita nyo itong sliding pin niya, di ba? Puro kalawang na rin. Kaya lilinisan ko rin yan. Ginamitan ko lang naman yan ng penetrating oil. Tapos, punasan ko ng basahan para matanggal nga yung kumapit na dumi or kalawang dito sa sliding pin bolt. Tapos, pahiran ko ngayon yan ng grasa. Tsaka ako ngayon ipapasok dito sa loob ng brake caliper holder para nga mai-pre-up ko siya. Ganon din dito sa baba ng brake caliper holder mga boss. Ipapasok ko rin itong sliding pin bolt niya. Tapos, ipi-pre-up ko yan para lumambot sa paglabas-masok itong sliding pin bolt dito nga sa brake caliper holder niya. Tapos ilagay nyo na itong bagong rubber boot ng brake caliper holder. Ayan mga boss, kung makikita nyo, nailagay ko na itong dalawang rubber boot. Tapos ito yung pinagpalitan niya. Nasira na kasi itong goma kaya diretso palit na rin. Dahil okay na ito mga boss, syempre bago ko ilagay itong sliding pin sa baba, pinahiran ko rin ng grasa yan. Ganon din dito sa taas mga boss, yung sliding pin, pinahiran ko rin ng grasa yan bago ko inilagay dito sa brake caliper holder. Hindi ko na naipakita sa inyo mga boss na yung goma dito sa sliding pin, pinalitan ko rin yun. Yung nabili kasi ni customer na repair kit, kumpleto siya, wala siyang kulang. Kaya nga both side dito sa harapang gulong ni customer, yung repair kit dito sa brake caliper niya, pares kong pinalitan yan mga boss. Hindi ko na ipapakita sa video yun mga boss dahil nga sa same procedure lang naman ang paggawa. Dalawa pa kasi yung pinagagawa sa akin dito ni customer, yung fuel filter niya. Check upin ko yun, pati itong fluid niya sa steering dahil nga sa medyo matigas itong manibela niya, pag pinipihit niya ito ng pakaliwa or pakanan. Kaya abangan nyo yun mga boss. Muli dahil sa mahaba itong video mga boss, pasensya muna kayo. Pakiabangan na lang sa part 2. At maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. At kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.